On YouTube, Valletta. Chicken flavor na spaghetti. Oh! Pear jam. Hello guys, good morning. So it's our second to the last day in Malta. Today we will be going to the capital city of Valletta. So instead of joining a walking tour, I'll just do a self-guided one. So we'll be taking a ferry from Sliema to Valletta. So I'll show you guys paano sumakay ng ferry from Sliema to Valletta if you're based here in Sliema when you're going to Malta. Alright guys, so dito na tayo sa ferry station. So every 30 minutes yung frequency ng ferry. Napakita ko sa inyo yung timetable ng mga ferries dito sa Sliema. So ito siya guys. So from January to March, ito yung timetable. Tsaka meron din during the summer from June to October. Pumuna tayo ngayon ng return trip na ticket kasi mas mura siya kumpara sa bibili tayo ng dalawang single. So punta tayo sa ticket office. To Valletta? No one. But a return as well? 480. Can I pay card? Thank you. So ito yung prices ng mga tickets guys. So meron tayong ticket. So ito yung binigay sa atin. Paper ticket lang na may QR code. So dito din pala sa area na to guys ng harbor. So dito usually yung meeting point or pick-up point pag meron kayong mga binook na excursions or tours. Okay, so pipila na tayo. Tayo dito sa upper deck ng ferry kasi mas maganda yung views dito sa taas. And we have arrived guys in Valletta. So actually yung bilis niya parang so sabi dun sa 8-15 minutes pero parang kinik wala pang 8 minutes nasa Valletta na kami. So meron dito city tours bus kung gusto niyo. It's worth 5 euros. So para siyang golf buggy type. Ayan. So tayo akyat tayo dito sa parang medyo steep na walkway taas. Our main starting point will be the Triton's Fountain. Nakita niyo naman, di ba? Ang taas ng stairs na to. Pero alam ko, baka ito siguro yung pinakamabilis na way para marating natin yung Triton's Fountain. Grabe guys, no? Ang ganda ng mga bahay. Yung exterior niya, no? Look at that guys. No? So ito. Di ba? Okay, narinig niyo ba ang hinga ko guys? Hinga na ako. Nakita kong parang yan, parang malaking fortress. Tapos meron ako nakitang katabi na Hastings Garden. Parang interesting siya kasi meron siyang panoramic views of the city. Oh, okay. View reveal muna tayo. Look at that guys. Tan! Wow, grabe. Ang ganda. Ang ganda ng Malta guys, promise. Oh, alam ko luma siya. Tapos, pero alam mo yung charming na luma. Ganun yung appeal niya. Parang luma na stylish, na cultural, na luxurious. Parang ganun siya. So I think, ito lang to dito. Ano ba? Lalakad pa ba tayo? Pag-isipin ko muna guys. Then balikan ko kayo. Okay, and why am I not surprised?
More stairs. Grabe. Okay din tong Baleta. Puro stairs. Pero sige lang, ilaban natin to guys. Okay guys, I think we're here. Narating na natin ang ating first spot sa ating Baleta itinerary. Ng mga kalapan. So itong Triton Fountain, meron dyan tatlong tritons. So they're sea gods with fishtails. So para silang male version ng mga sirena. Tritons na to, they're supposed to guard the entrance to Baleta. At sila, they serve the sea god Poseidon. Yung Triton Fountain sculpture was built by a Maltese sculptor named Vincent Appel in 1959. Guys, I officially welcome you to Valletta. This is the capital city of Malta, and apparently ito din ang smallest capital city in the world. It's listed as a UNESCO World Heritage Site noong 1980. Noong 1566 guys, so ang Valletta was just a barren stretch of land na inoccupy ng mga Ottoman Turks. There was this great battle in 1565 called the Great Siege of Malta, at ang namuno nga niya dyan is si Grandmaster John de Valette. So nung nanalo sila, ipinangalan sa kanya itong lugar na to, kaya tinawag siyang Valletta. So dito sa Malta guys, sa mga sikat nila na pagkain at mura lang din is yung Tradinang Pastis. One pepperoni, then one pastis ricotta, and one chicken as well. Yeah, and one pastis chicken. That's all, yeah. Okay guys, so nakabili na tayo ng pagkain natin. So, okay guys, we'll be having our late lunch. So, bumili lang tayo dito sa mga food stalls sa paligid lang itong Triton Fountain. So, pakita ko sa inyo kung ano nabili natin. Natin for today. So, meron tayong pepperoni pizza. And then, ito guys yung tawag na pastisi. Tapos, meron tayong Coke Zero, tsaka itong Kini. So, itong Kini, ito sa mga sikat na soda or carbonated drinks dito sa Malta. So, nakalagay naman dito actually, original bittersweet. Okay. Pero di ko talaga masyadong bet yung lasa niya. As in yung bitter, talagang malasan yung bitterness. So talagang natitira na naglaban yung bitterness at yung sweetness. So I think may mga taste balance na siyang binabagayan. I don't know. And for me, hindi siya para sa akin. So bumili tayo ng pastisi guys. So mura lang siya. I think mas 70 cents or 50 cents lang siya. So maraming flavors yung pastisi. So it's a puff pastry. Tapos meron siyang filling sa loob. So yung binili natin is chicken tsaka ricotta cheese. Ito lang ita-try natin muna. So ano ba ito? Tignan natin. So masarap kasi bagong luto. Kaso alam mo yan, hindi ko pa nakagat yung palaman. So agad tayo ulit. Okay. So ito guys is chicken. Chicken flavored na spaghetti. Ang sarap niya. In fairness, masarap. Tsaka for the price guys, no, wala pang €1. This is like a sell already. Worth it. Actually feeling ko sa isang spaghetti mabubusog ka na. So yung lasa niya guys, para yung, alam mo yung parang chicken pastel. Parang ganyan yung lasa niya.
chicken, tapos may parang meron siyang savory na sauce. So, ang daming kalapati dito guys, no? Isang vegetarian. So this is ricotta cheese. So yan siya guys. Pastisi. Perfect. So first bite. In fairness, unang kagat, meron tayo nakagat na cheese. Okay. Masarap naman siya. Sakto lang. I mean, kung ano yung in-expect ko na lasa, yun din yun. Nothing like, parang, wala namang ganun ka-explosive na flavors. So kung ano yung lasa ng ricotta cheese, yun din yun. Pero gusto ko sa spicy nila dito guys, yung type of pastry na kinagamit nila. Alam mo, hindi siya yung sagi. Siguro kasi dahil bagong luto pa siya. In fairness. 6-6 sa ricotta cheese itong spaghetti na to. So if I will compare no, itong spaghetti na cheese tsaka itong chicken. Siguro I'll go for the chicken kasi meat lover kasi ako. So yun. Pero this one is fairly good as well. Siguro yung chicken na spaghetti 9 out of 10. Itong ricotta cheese siguro mga 8 out of 10. So still highly recommended guys to try pag dito kayo sa Malta. Hello! So, ayan. Naipon na yung mga kalapati dito sa harap ko guys. Dami na nila. So, meron sa harap, saka meron sa likod. Kawawa naman sila. Nag-aabang sila ng pagkain. Itong Malta nga guys. So, ang lapit lang niya sa Italy. You expect a lot of Italian influence dito sa island. From food tsaka sa language nila. So, pepperoni pizza. Laki, ayan guys. Tayo na may pepperoni kasi yung kinagat natin puro cheese lang. Masarap naman siya guys, pero kasi ang ng pepperoni niya, yung pepperoni mismo manghang. Pero yung sauce tsaka yung cheese hindi naman siya manghang. Siguro I've tried a better hindi ba ako sa anghang. I've tried a better pepperoni, but this one is not too bad as well. Siguro I rank it as 7 out of 10. Ang daming Pinoy dito sa Malta guys na, so nakakaya kasi pag natatagalog tayo na naririnig tayo. Okay guys, so habang papunta tayo dito sa Upper Baraka Gardens, nakita natin itong mga buildings ito guys na ang ganda ng design. Ang ganda sa area na to guys, no? So pag inikot nyo to, ako kasi ay gusto ko talaga yung mga magandang panoramic views. And if you want to see more of Malta from the top, punta kayo dito kasi ito palit guys, look at the view. Alam mo, kahit saan ako tumingin dito ngayon, it's a feast for the eyes talaga. Kasi merong modern, merong old, merong colorful, merong contemporary. So parang, alam mo yun, pag pinaghalo-halo mo yun, ito yung kalalabasan. So grabe. And I think I've never been to a city na ganito yung vibe. It has something for everyone, no? So, mapabata, pamatanda, teenager, young adult. Really, Malta is surprising me talaga, no? Oh my God, sana pala I spent more to sa Valletta. Hotel na ako guys. So ako nasabi kasi I'm speechless na sa nakikita ko. Tsaka iba kasi yung appeal pag nakita mo siya in person. Look at that. Cute din to guys. So pag pupunta sa Valletta, gawin nyo to. Pakita ko yan na yung kulay green. Yan. Very touristy siya. Pero alam mo, talaga namang tourist tayo pupunta tayo sa ibang lugar. Might as well do that. Yung ganyang activity. Di ba ang cute? Parang choo-choo train, pero very touristy. Kabayo dito.
Alright guys, welcome to the Upper Paraca Gardens. Isa ito sa mga sikat na tourist attractions dito sa Malta. So sikat dito for one particular thing as well. Itong cannon firing. Natawag nila itong saluting battery. It happens Monday to Saturday. So yung saluting battery guys, so nagpa-fire sila ng cannons at specific times. So 12 noon. I think it's 4:30 or 4 p.m. So ito yung sasabi ko sa yung mga cannons guys. Ito yung mga cannons of the saluting battery. Tapos from here, of course, tanong mo yung Grand Harbor. So itong malawak na dagat guys. Sorry. It's okay, it's okay. Alright. It's yours, thank you very much. You can go, thank you very much. Okay. Thank you. Okay. Alright guys, so bumili lang tayo ng ticket. 3 euros lang naman. So, might as well. So, meron demonstration doon. Umabo na lang tayo. Ito yung mga cannons guys. The guns can fire cannonballs, but of course we don't do it. We don't fire any cannonball from this platform. And this answer, and yes, just 2 fingers, not 30. You will fire a cannonball, ladies and gentlemen, the cannonball will bounce so many times. Very inaccurate. No rifling, no spiral, no pattern, they are schools. So, ongoing pa rin yung demonstration kung paano mag-fire ng cannon. So, dun sa taas, yun yung mga taong gusto manood. 4 p.m. yung next na pagpapafire ng cannon. It's currently mga 3:48, so meron pa tayong mga 10 minutes. Di magbayad, pwede naman dun sa taas. Diyan lang kayo manood, yung parang sa veranda na yan. Pero kung gusto nyo bumaba dito, front row seat mamaya sa pagpapaputok ng cannons. Hindi ko alam kung totoong mga cannonballs itong mga to, no? Totoo kaya yan? Takot akong hawakan, syempre. So, dumadami na yung mga tao dito, guys. Oh my God. And then we just take the linear, right? Power of the uniforms. More gunners than guns. Do like this, and then we just hold. How do we know it's 12 or 4 o'clock to fire one of the guns? Ladies and gentlemen, you are going to witness my gun firing 727. I will fire 1,000 times. You need to use the second one 22 times. We are now getting ready for the firing of the We're getting ready for the firing. So Pinapatras na kami daw behind the safety lines or dito sa platform. So we need to ask our business to bring out the gunpowder safely out here on the platform. Use the gunpowder safely. And now hand wall for a side entrance, which is more easily accessible. So we hope to see you down here for the firing, that you enjoy the ceremony, and thank you very much for your attention. Gunfire at sunrise or sunset would indicate the 3:53, so 7 in minutes some pa parts of the bago world, nila paputukin itong mga cannonfire was used to kandidato. announce the exact times of And prayer, front row and the seat start tayo and guys, finish no? of the Imagine. working day too. First time ko makaka-witness This ng practice actual gunfiring na remained ganito until the start kalapit. of the 20th Kasi century. nang lapit sa mga kanina. Pero na si Kuya, ready na niya yung mga At the start of the 19th century, This this is it. practice had nothing but a very mundane use, that of sounding break time for work or prayer. Ayun na guys, magko 4 p.m. na. Oh my God. Malapit na guys. Give me the gun! Fire! Oh! Ooh! Okay guys, so nandun na yung pagsabog kanina. Medyo kabog yung Ladies and dibdib natin. gentlemen, we had
Alright, ladies and gentlemen, thank you very much for joining us here at the Saluting Battery for the evening gun firing. A tradition started here in Malta centuries ago that we keep alive even till today. Lumapit tayo sa mga kanyon. Check it. After nung firing, pwede daw magpaiwan dito kasi meron daw guided tour ng isa sa mga gunners. So ito yung mga kanyon na ginamit kanina. Guys, ngayon naman, subukan naman natin itong Baraka lift. So isa itong lift, no? Pag dito kayo sa Upper Baraka Gardens, sa susunod bumaba, meron itong Baraka lift, no? It's a public lift. Kasi may bayad na tayo ito parang €1. Pero pag meron kayong Talinya card, yung public transport card dito sa Malta, free lang siya. So try natin siya, pero experience natin. Pero nga siya guys. Meron naman natin akong cash dito, so magbabayad tayo ng cash. Sakto. May €1 tayo. Yeah, thank you. So may card machine naman pala siya guys. So bibigyan tayo ng ticket. Ito siya. So, meron natang dalawang lift. So meron dito sa kanan. So meron dito sa kaliwa. Mag-open itong lift. Okay. So dalawa lang naman yung pindutan. 1 tsaka 0. Okay, we're going down guys. That's it, pansit. Isolo natin itong lift. Okay. Then, dito na yung exit. Okay. So yun na guys, nakakatuwa kasi we get to experience itong lift na to. Puntahan yung St. John's Co Cathedral tsaka yung Lower Baraka Garden. So yun na lang siguro pupuntahan natin, then balikan tayo ng Slima kasi 7:30 yung last ferry. So let's go! Okay guys, so after nating lakad ng few minutes, narating na natin itong Lower Baraka Gardens. Pero hindi maganda ang timing natin kasi palang ongoing restoration. We apologize for any inconvenience. Okay. Alright, so I think wala naman tayong choice. Babalikan natin siya sa ibang araw. So next time babalik tayo sa Malta and for sure babalik tayo dito. Meron siyang view of the Grand Harbor. Maganda naman siya. So merong parang temple dyan sa gitna. So ang temple din actually is a neoclassical monument of Sir Alexander Ball. So si Alexander Ball was the first British civil commissioner dito sa Malta. So parang merong fountain dyan as well sa gitna. So this is a public garden, so entrance is free. Meron ditong commemorative plaques dedicated to Hungarian Revolution of 1956, the Prague Spring, Giuseppe Garibaldi at 50th anniversary of the European Union. So sayang no, hindi natin siya makikita kasi nga may inaayos. Yan. So ito yung Grand Harbor sa Malta. Tsaka yung breakwater area doon na sinasabi nila. So afternoon stroll, this is a perfect place to be. So pag meron kayong aso no, or pet, you can walk sana dito. Tapos ito lang yung view niya. Dito lang tayo sa shop guys. So ito pala yung gusto kong liquor dito sa Malta. Ito. Pre-bitter liquor. Pwede tayo dito. Uwi na. Tapos meron din chocolate. Pwedeng card na no? Maglasing ka yata ah. Hindi, uwi ko yan. Pag di mo ako nalasing nung Lagay tinipon mo ko sa siya. luggage. Oo, 100 meals pa din naman ata. Sa hand carry. Pwede pa hand carry yan? Basta 100. Tapos mas maganda ilagay mo na lang sa
Wala akong check-in. Pag hindi, inumin ko na lang sa airport. Oo. Parang lasing-lasing din pag... Masarap ang tulog ng pagkatapos. Last week, ang dami ng tao dito. Pero yung peak niya talaga sa summer na. Sa summer ay naku, Diyos ko Lord. Ang daming tao. Ang daming Magkano yun? kilikili. 17. Maamoy. Teka lang. Okay guys, so Budol is real. So bumili tayo ng prickly pear liqueur tsaka prickly pear white chocolate. Anyways, masarap kasi yung prickly pear. Natikman ko na siya and alam kong masarap siya. Kaso, 21% alcohol. So, lasing ka kagad pag niinom mo ng prickly pear. So, nasa busy area na tayo. Ang dami ng restaurants saka shops. So, paggabi na, so nagkakabuhay talaga yung mga kalsada dito. Ang daming kumakain. We are standing in front. This is the facade of St. Chansco Cathedral. Hindi mo nagbitel. Sa gilid nitong cathedral guys, ito yung St. Chansco Cathedral Museum. Ang ganda ng tugtog ni Kuya sa violin niya. Ayan siya. So marami tayong nakitang buskers dito sa Valletta. So this is a Roman Catholic cathedral dito sa Valletta. Naliw ko sa tugtog talaga ng violin. Instrumental siya ng Time to Say Goodbye. Very emotional song. Wala lang, it hits hard yung kantang yan, no? Time to Say Goodbye. So itong likuran natin guys, this is still part of St. Chansco Cathedral. It's dedicated to St. John the Baptist and it was built by the Order of St. John. So sayang no, kasi ang ano kasi dito sa church na to, very humble sa outside pero very splendid, very spectacular inside. So, tingnan nyo lang guys yung picture. Di ko na maipapakita sa inyo, no? Yung interior ng church. Yung interior niya kasi one of the best interiors daw of a Catholic church. Pero hindi natin siya makikita, unfortunately. Balikan na lang natin. So, naisipan ko actually na buwasan na agad itong liquor natin. So, konti lang kasi baka malasing tayo, no? Wala lang, kasi we deserve it. For the whole afternoon na naglakad tayo, na-export tayo dito sa Valletta. We deserve something hard. Okay. Try natin to guys. Cheers guys. Ang bango niya. Bango. Grabe ang bango. So cheers guys. Ito, ba't parang mas matapang na? Yung natry natin sa Dingley Cliffs, parang hindi siya ganun katapang. Ito parang humahagod talaga siya dito, oh. Alam mong may sipa, alam mong ang tap. Oh my God, ang tapang. I think enough na. Ang tapang. Ang tapang ito guys, ewan ko. Oh my God. So, ngayon naman guys, try natin tong prickly pear Malta chocolate. Okay. Just a liqueur, kaya tikip masarap sa chocolate. So konting, one small piece lang. Hindi ko masyadong malasahan yung prickly pear, to be honest. Mas matapang yung lasa nung white chocolate. Yung prickly pear, hindi ko alam kung baka ano lang to, essence or drops. If I'm being honest, no. I mean, mas chocolate siya kumpara sa prickly pear. That makes sense, alam mo yun. Kung hindi ko alam na prickly pear chocolate to, hindi ko malalaman na may prickly pear dito. Ganun siya ka-subtle. Very subtle. Bago din tayong na-discover as a prickly pear fan. Akalain mo, meron niya pala siyang prickly pear jam. But of course, bibili ulit natin siya. Kibera na sa presyo. So, bibili tayo niyan.
Tsaka itong Malta chocolate as well. Ang daming flavors. May rum, carob, hindi ko alam yung carob, sea salt, lemon and ginger, tsaka coffee. Meron pang prickly pear biscuits. Oh my god. $7.95. Sarap kasi ng prickly pear. Nougat. Ang daming flavor ng nougat. Oh. Traditional. Oh, ba? Prickly pear nougat din. Lahat na lang may prickly pear. Napapaisip tayo. Ito Zeppi's, so baka mas mahal siya. Bibili talaga tayo guys. Bibili tayo. Bili na natin. We stumbled upon itong St. George's Square at ito yung main square dito sa Valletta. Pero empty lang naman siya. May konting statues lang, monuments. Pero yung pinaka-center ng square, wala na masyadong ganap. So itong St. George's Square o Piazza San Giorgio. Ito yung principal urban square ng Valletta. Tapos kaharap niya ito Grand Master's Palace naman. So itong likod natin naman yung Grand Master's Palace. So itong Grand Master's Palace ang kasalukuyang bahay ng presidente ng Malta at bukas na ito sa publiko bilang museum. Ang sabi daw pag nakawagayway daw yung coat of arms, ibig sabihin nandiyan yung presidente. Alright guys, so sabi na dito sa Valletta. Yung ferry pala from Slimo to Valletta. So every 30 minutes siya. Pero I decided na magstay muna. So ayun na yung 6:30 ferry. Umalis na siya. Ayan na siya guys. Yan. So it's okay. Hanggang 7:30 pa naman yung ferry. Itong tower na to. Ito may matulis na top. So this is also St. Paul's Cathedral. Iba rin yung ano niya, yung style niya. Pa-slender siya na pataas. Ang tawag talaga sa kanya is St. Paul's Pro Cathedral. So it's an Anglican church, no? So hindi siya Roman Catholic Church. Para naman sa mga Carmelite sisters natin. So meron ditong Basilica of Our Lady of Mount Carmel. Hindi dito rin banda sa part na to ng Valletta. So hindi natin siya napuntahan kasi gabi na. So I think maglakad-lakad na tayo. So yung port nandun lang sa baba. Maglalakad lang tayo doon. May mga tao nang pumipila para sa 7 PM na ferry. I'll just take this moment no, para i-enjoy itong nalabing moments natin sa Valletta. I'm really happy na nag-book tayo nitong Malta. Yun lang, I'm very thankful kasi ang ganda ng Malta guys. Highly recommended. I think kung pupunta kayo ng Europe, alam ko no, sa mga Filipinos na gustong pumunta ng Europe, alam ko na siguro unahin niyo yung mga sikat, Spain, Italy, Germany, Switzerland. Yung Malta probably hindi yan nasa radar niyo no. Pero I think you should reconsider guys kasi iba yung appeal ng Malta. Tumatawid ang lola mo. Actually, nung pumunta ako dito, I had low expectations. Sabi ko parang na masyado makikita sa Malta. Blue Lagoon, yun ata yung parang naisip ko. Ako ganun ka-enthusiastic ba na pumunta dito. Malta proved me wrong. Parang it captured my heart. Sa totoo lang, panalo ang language dito guys. Nag-English yung mga tao. Kung pupunta kayo ng Spain, pupunta kayo ng Italy, ng Germany, pupunta kayo ng France, di ba? Lalo na sa France. Ano kayo doon ng English? Hirap kayo doon ng English. Kasi dito sa Malta, parang lahat nag-i-English. Tapos mababaitin yung mga Maltese. Nandito na tayo sa ferry terminal. And dito na nagtatapos ang ating Malta series vlogs. Thank you everyone for watching my videos. But I promise there will be more videos soon. So please like this video and subscribe to my channel, and I'll see you on the next one. Bye!